So, kamusta po mga ka-Streetwise 'no? So, ito pag-usapan ngayon natin 'to. So, noong December 25, 2024, nung nakaraang Pasko, nag-trending po itong mag-amang Duterte. Kasi nga po, nagbigay po sila ng ayuda pamasko slash vote buying, okay. So, ito yung point ko dito, eh, kasi napaka-contradicting nito, okay. So, ngayon hinahanap ko po sa balita kung ano at kung magkano po yung pinamigay ng mga Duterte nung nakaraang Pasko sa mga taga Davao City. So, actually tinatago po nila 'yan, 'di ba? Kahit SMNI hindi nila sinasabi. So, 'yun nga lang mga kababayan, may nag-message po na ang binigay lang pala ng pamilya Duterte, ni Sara tsaka ni Digong specifically, eh, ₱150. Okay. So, ngayon sasabihin ninyo na, "Ay teka lang takero, ano ba problema dun, eh, kasi nga pamasko." So, kung ano yung kayang ibigay, tanggapin. So, and then, ang point kasi dito mga kababayan 'no, sinasabi natin dito, akala ko ba yung mga taga Davao City mayayaman? Akala ko ba mayaman ang Davao City mismo? Pero bakit nag-aagawan ang 50,000 na katao sa ₱150 na pinamigay po ni Duterte at saka ni Sara Duterte nung Pasko? So, ito pag-usapan ngayon natin 'yan, kasi medyo ano 'to, eh, medyo para sa akin dito natin madi-debunk na isang malaking alamat. Alamat ba o tsismis pala. Isang malaking tsismis po ang sinasabi nila na mayayaman daw po ang mga tao sa Davao. So, kasi ayan ang claims ng mga DDS, eh. So ito, para ano, balik tanaw lang tayo 'no. Ito, so recap tayo. So 3 days ago 'to, na December 25. Sabi dito, ito nakuha ko 'to sa Edge Davao. 'Di ba? Former President Rodrigo Duterte attends the annual pahalipay sa Taal, gift-giving at the Duterte Ancestral Home in Taal, Bangkal, Davao City on Christmas Day, December 25. So ito nga po, namigay po sila ng ayuda. So actually medyo controversial pa nga ito, 'di ba? 'Di ba naalala ninyo, sabi nga ni Sara Duterte na ang vote buying daw po ay nakatago po sa pangalang ayuda. Pero ang point dito, bakit sila namigay ng ayuda? So vote buying 'to. Kung kukunin natin yung ano, yung logic ni Sara Duterte. So ngayon mga ka-Streetwise 'no, ito po yung picture. Ano, isa ito sa mga picture na nakuha po natin na ganyan po kadami yung pumila para makakuha po ng pamasko at ayuda nung nakaraang Pasko nga po sa ancestral house ng mga Duterte. So ito si ate, oh, naka-ano pa, naka-Marcos sign pa si ate. Okay, so ito na nga yung point natin. Sige, continue natin, no? Okay. So, ilan ba yung pumunta? Ilan yung pumunta? So, sabi dito 'no, ito nai-post ito nung December 27. Galing ito sa Mindanao Sentinel 'no. Sabi dito, okey, 50,000 na katao, Davaoenos receive Christmas cheer from Duterte. Duterte family annual Paskuhan sa Taal. So, ibig sabihin nito mga kababayan, 50,000, 'di ba, 50,000 na taga Davao ang pumila para makatanggap po ng ayuda. Okey. So, actually ang lumalabas dito, ito, estimate estimate lang natin, kung ₱150 kada isa, multiply natin sa 50,000, so lumalabas lang dito mga sa cash pa lang, kung 50,000 nga yung pumunta, 750,000 po yung pinamigay ng mga Duterte. So meron pa 'tong mga gift packs 'no, may mga noodles, may mga, corned beef. So mga lumalabas dito ₱200 each. Estimatedly natin, ₱200 times 50,000. So naglabas po ng 1,000,000 ang pamilya Duterte dun nung Pasko. Actually mga kababayan, kung tayo mga simpleng tao lang, yung pamaskong 1,000,000 malaki sa atin 'yan. Pero kung kayo naman ay isang pamilya na magnanakaw, mamamatay tao pa, ano ba naman yung 1,000,000? Confidential fund niyan ni Sara Duterte bilyon, eh, oh, 'di ba? Oh, lumaki ang utang ng Pilipinas, trilyon. Tapos 1,000,000 na pinamigay ng ₱1,000,000 naman na pinamigay ng mga Duterte nung nakaraang Pasko, wala po ito, barya lang po ito. Okey. So, siyempre, may ipapakita pa ako sa inyo bago natin puntahan 'yon. So, ito yung isa.
Ito pa, no? Ito, post ito sa SMNI. Okay? Sabi ng SMNI, taon-taong ipinaramdam ng pamilya Duterte ang diwa na Pasko sa libo-libong Dabawenyo sa kanilang pamamahagi ng regalo. Ngayong araw, pinangunahan mismo ni Vice President Sara Duterte ang makabuluhang tradisyong ito. Actually, napansin ko na lang po talaga kay Sara Duterte, palagi na lang siyang nasa Davao. Hindi nga, pansin ko lang talaga. Di ba ano ka? Vice Presidente ka ng Pilipinas, bakit nasa Davao ka palagi? So ngayon mga kababayan, may nag-message dito. Okay. So sabi dito. Ito, hello po, sir. Okay? Loyalista po from Davao. Sir, may info ako sa inyo sa pinamigay ni Digong po. 150 gift certificates lang. 3 kilong bigas, 2 sardinas at 2 corned beef. So, mahigit kumulang 200 pesos lang ito kada tao. Kasi 3 kilong bigas, 'di ba? Parang gano'n lang ata 'to, no? Oh, 'di ba? Oh. Mahigit kumulang mahigit kumulang na 200 pesos yung pinamigay po ni Digong kada tao. Okay. So, nakakaloko po ginawa this year. Last year po medyo malaki ang pag-gift nila, no, GC nila, 700. Ngayon po, mga badyaw daw po, mga pumunta, karamihan hakot. Okay. So ngayon mga kababayan, dito tayo mag-focus, 150 pesos, certificate. Ano yung certificate na yan? So ano ba yung sponsored pa ba yung certificate na yan? So halos wala silang pinamigay pala dito. So ngayon, ang point ko dito mga kababayan, ang sinasabi natin dito, 50,000 na katao ang pumila. So, may napanood po kasi ako sa isa balita ng SMNI or sa ABS-CBN News ko ata napanood yon, na yung mga pumila po diyan po sa pamaskong handog ng mga Duterte sa Davao City is ano pa, madaling araw pa lang, mga 11:00 ng gabi, 1:00 ng madaling araw, nakapilan na po ang mga taga Davao para po sa pamasko po ng mga Duterte. Nakuha niyo yung point ko mga kababayan? Pumila ang mga taga Davao ng madaling araw para mauna, at ang makukuha lang pala nila 150 pesos certificate. So hindi pa pera, certificate lang. 3 kilong bigas, 2 sardinas, 2 corned beef. Hindi ko naman sa minamaliit ito mga ka-streetwise, pero minamaliit natin dito yung narrative po ng mga ng mga DDS. Ng mga taga Davao City daw po, at ang Davao daw po mayayaman. Kasi mga ka-streetwise, no, kung mayaman po ang Davao, kung mayayaman po ang mga taga Davao, hindi po aabot ng 50,000 ang pipila para sa 150 pesos na gift certificate. Nakuha niyo yung point ko mga kababayan? 'Di ba? Kasi ito sabi ng mga DDS eh. Eh, Takero, Lupa Laway, Takero. Yung Davao City, mayaman mga tao doon, walang naghihirap doon. Puta, kung wala pala naghihirap doon, may pipila bang 50,000 na katao para sa 150 pesos na gift certificate? Kung mayaman ang mga taga Davao, hindi po mangyayari yan. Di ba? Tama, di ba? Oh. Hakot nga eh. Hinakot pa daw. Oh. So, asa na sinasabi ng mga ng mga DDS na maganda ang Davao, mayaman ang Davao, mayaman ang mga Dabawenyo. 'Di ba? Hindi kasi mga kababayan, hindi sa binamaliit natin yung mga kababayan natin kumuha ng pamasko. Ang kinukundina natin dito yung narrative po ng mga DDS. 'Di ba? Kasi ako galing din ako sa hirap kung tutuusin eh. Umaasa din ako ng pamasko dati. Pero kung may pera ako, hindi ako pipila sa 150 pesos na certificate. 'Di ba? Dati kumbaga dati ano eh, ako namamasko, ngayon ako na pinapamaskuhan, 'di ba? No. 'Di ba? Gano'n dapat. Oh. So ngayon mga kababayan, no, so ito pa yung sinasabi natin dito, tingnan niyo 'to, Oh. So actually may nag-vlog po sa Davao City. Ito, mga ano 'to, eh, slums, so squatter. So panoorin niyo lang 'to, hanapin niyo lang sa YouTube, slums in Davao City. So ibig sabihin nun mga kababayan, may squatter po sa Davao City. So hindi po sila gano'n kayaman, may squatter po sa Davao City.
At bukod do'n mga kababayan, itong mga bobong mga DDS, mga ka-streetwise 'no, binamaliit nila yung Ilocos Norte kung saan nga po naglingkod naglingkod at nanggaling ang pamilya Marcos. Pero mga kababayan, ako nakapunta na ako ng Ilocos Norte isang beses. Sa Davao City hindi pa, 'di ba? Pero sa Ilocos Norte nakapunta na ako isang beses. So ang gandang lugar po diyan. Halos wala akong makitang squatter, halos wala nga akong makita, eh. Yung mga bahay puro sementado, puro mga bato, 'di ba? Para mas malinaw mga kababayan pakita ko sa inyo, kasi merong data dito, eh. Okey. So ito, 2023 ito. Oh. So ito yung ano, poverty incidence among families in highly urbanized cities. So from 2018, 2021, tsaka 2023. Okey. So ngayon mga kababayan, yung kung hanapin natin dito, at least meron tayong data pinapakita, hindi yung experience ko lang. Kasi madaling ma-debunk yun 'pag experience ko lang, eh. So ngayon mga kababayan, puntahan natin 'to. Ito. Oh, Davao City, City of Davao. Oh, kita niyo ba? Yan, City of Davao. Oh, poverty incident ng City of Davao 21.7. Ayan oh, pinulahan ko na, nilagyan ko na ng kulay pula. 21.7% po ang nasa poverty line ng Davao City. So ganyan kadami. Oh, so may Ilocos Norte ba dito? Actually wala ata 'no. Walang Ilocos Norte dito. Mayaman kasi ang Ilocos Norte, eh. Oh, 'di ba? Wala, okey. Wala nga, oh. So ngayon ang point ko dito mga kababayan, 'di ba? Isang malaking ilusyon at isang malaking bobong narrative po talaga ang pinapakita ng mga DDS para lang ano, i-sugarcoat ang totoong nangyayari po sa Davao City, 'di ba? Well, kasi ito, eh, itong mga bobong DDS mga kababayan, kahit pakitaan mo ng data at pakitaan mo ng ebidensya, hindi po maniniwala yang mga 'yan. Mas maniniwala pa rin po sila sa ilusyon at saka sa naratibong katangahan na binibigay po ng mga Duterte Duterte influencer sa kanila. 'Di ba 'pag sinabi ng mga Duterte supporter o kaya Duterte vlogger, Duterte influencer na ang Davao City ay walang naghihirap, mayaman ang Davao City, kahit pakitaan mo ng data 'yan na hindi totoo 'yan, ito data, meron tayong data dito, hindi po maniniwala yung mga 'yan. So ang tawag po kasi doon on denial. On denial po ang mga DDS. So nakakalungkot po dito mga ka-streetwise 'no, na pangit po talaga 'no, pangit po ang nabubuhay po tayo sa on denial. Kasi hindi tayo naniniwala sa katotohanan 'pag gano'n, eh. At diyan ay at ang katotohanan po, ayan po ang magpapalaya po sa atin, 'di ba? Okey. So 'yun po mga ka-streetwise 'no. So diyan po sa team replay, ano nga po masasabi niyo nga po dito sa ang nabisto po natin na yung pinamigay pala na pamasko ng mga Duterte, eh, ₱150 gift certificate lang pala 'no, tapos ilang kilo ng bigas, may corned beef, so napakababa. So, ano rin po masasabi niyo nga dito sa 50,000 po na pumila para po dito? So, para ba sa inyo isa itong senyales o indikasyon na talagang hindi totoo ang naratibo ng mga DDS na mayaman ang mga taga Davao City at isa lang itong panloloko? 'Di ba? So yun po mga kababayan 'no, so paki-comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yan at diyan po sa Team Replay siyempre pa-like, pa-subscribe at kung di naman kalabisan pa-share na rin po ng video po na 'to. Okey, so hanggang sa muli po, kita na lang ulit tayo sa susunod nating content. So thank you, salamat and ba-bye.